kung una pa lang hinohold na ng babae yun sa'yo, ibig sabihin kaya niyang gawin yun, lalo na pag kayo na. Hey, what's up guys? Good morning! It's your boy, Sulado Photo. Okay, for today's vlog, let's talk about may jowang tomboy ang girlfriend ko. What? Brad, di mo siya girlfriend. At never ka naging boyfriend ng jowa mo na sinasabi mo. How dare you? Alam ko, nasagot ko na to. Nag-message ka na sa akin dati pa, I think a month ago or 2 months ago, and it's still the same problem. Yung girlfriend mo o yung sinasabi mong girlfriend mo, allegedly girlfriend mo na sinasabi mo na babalik sa'yo, ayusin niya lang yung sarili niya. Kasi nga she's on and off with the tomboy na kalipin niya. Brad, yung palang maling-mali ni. Why you allow yourself to wait for someone na obviously hindi ka ganun kagusto? Oh my God! Hindi ka niya gusto, Brad. Isa kang safety net. How dare you? Gusto ka lang niya kasi yung attention na binibigay mo. Pero hindi ka niya gusto when it comes to relationships. Gets? Gusto ka lang, para kang survival kit. What? Or para kang med kit, yung pag nasugatan, kuhanin mo yan, survival kit, ganun ka lang na kailangan. Pag kailangan ka lang niya, dun lang niya naiisip na tawagan ka. At ikaw nagsabi, hindi siya consistent sa pagtawag kasi nga nandoon yung tomboy at nagli-live-in sila. Brad, maling-mali. Mali. I'm not saying na mali relationship nila. What I mean to say, she's framing you. Gets mo? And she's framing her tomboy na jowa. So, ibig sabihin, ang may leverage sa relationship is yung allegedly na jowa mo. Na akala mo, jowa mo. Pero, hindi mo siya jowa. How dare you? Kasi kung jowa mo siya, hindi siya makikipag-live-in sa sinasabi mong tomboy. Gets mo, Brad? Brad, gusto kong magising ka. Ilang months na to eh. Ito pa rin problema mo. Hindi mo nga siya jowa. Isa kang options. Ikaw na nga nagsabi. Feeling ko, options ako. Ano pa ba? May iba pa bang tawag doon? Bro, she's framing you. She's manipulating you. Kumbaga sa para kang butikol. Paglasing ang lalaki, tatawagan niya ex niya o tatawagan niya yung mga ibang niya, niya para para to fill the gap ng loneliness niya. Ganun, Brad. 'Di ba? Ang daming lalaki gigimik, tapos tatanga-tanga naman mag-approach. What? So wala sila nakukuha. Tapos gagawin nila, habang nandoon sa gimikan, te-text din nila yung mga nila or yung ex nila na gusto sila pero ayaw nilang pansinin kasi gusto nila bago. So ano nangyayari? Recycle. How dare you? No problem with that. Pero it shows na you are weak. Wala kang game. Wala kang kaya pagmalaki kahit sa sarili mo. Yung nagyayabang ka sa harap ng mga tropa mo, pero still you are the one na hindi kayang mag-pull ng babae. Punta tayo ng Brad, let's pull girls sa club. Walang ma-pull. Tapos nakainom na, mainit ka. Yung ego mo sinasabi, wala ka pala eh. So ano gagawin mo? In order for you to fill the gap, ano gagawin mo? Para ma-fill mo yung loneliness mo, te-text mo ngayon yung mo or yung mo na ayaw mo naman talaga. Di ba? Ganun karamihan ng lalaki na walang game. Ganun karamihan na lalaki na low self-esteem. What? Or yung hindi ganun ka-confident or hindi marunong mag-approach. Kaya Brad, sinasabi ko sa inyo, keep on talking to any women. Kung ayaw mo, mag-recycle. I mean recycle is yung same people yung kakausapin mo. So ano mangyari? Same experience, same mindset, same feelings, same emotion. You are stuck. Ang tawag doon is stagnation. Gusto mo ba yun, Brad? Di ba? Mas maganda, iba-iba. Kasi kahit na sabihin mo walang nangyari sa inyo, yung kausap mo siya, yung basta meron siya binibigay na value sa buhay mo, na at least natututo ka sa kanya at natututo siya sa iyo. Kaya nga Brad, itigil mo na yan imahinasyon mo
Ako dati, akala ko babae lang ang delusional. Ngayon, pati lalaki. What? You are living in her dreams. Okay? She's framing you, bro. She's really frame you 100%. Kasi nakuha mo ako yung message para sabihin sa akin na ano ang gagawin ko sa ex ko na gustong ayusin ang sarili pero may ka-live-in na tomboy. Napaka linaw, mas malinaw pa sa sikat ng araw, isa kang options, isa kang safety net. So what I'm trying to say here is, bro, itigil mo na yung imahinasyon mo. Never siya magiging sayo. How dare you? Walang pinagkaiba yan na is it worth to wait the sec? Kung una pa lang, hinuhold na ng babae yun sa'yo, ibig sabihin, kaya niyang gawin yun lalo na pag kayo na. How dare you? Maraming ganyang babae. Hindi lang yung akala mo, sinabi niya sa'yo, dati yes, ganyan ako, pero I want to change na. I want to find a better person na. Kasi nga, tapos na siya sa ganong eksena. Tapos na siya sa ganong pace. Ayaw niya na makita niya yung sarili niya na ginagawa niya ulit yon. Pero, is it fair for you na ikaw, you are willing to pay the price? Pero, bakit siya overpriced? Ang mahal, Brad, na babayaran mo kasi mag-e-effort ka kung anong ginagawa ng karamihang lalaki para makuha ang isang babae, ganun ang ginagawa nila. Pero bakit yung ibang lalaki na naka-ons niya is parang andali lang? Kasi nga, ganun ang babae. Women will break rules for the man that they like and will make more rules for the man that they don't like. Gets? Kaya nga, Brad, itigil mo na yan. Please lang, uminom ka ng kape ngayon, magbasa ka. Basahin mo yung No More Mr. Nice Guy. Basahin mo yung Dawa Badas. Pagbasa ka ng libro or any books na self-improvement. Okay? Kesa, hintay ka ng message niya at message ka ng message sa akin. Okay na, Brad. Sana ko i-update mo ko, Brad. Okay na. Iba na yung dinedate ko ngayon. Hindi na ako doon sa girlfriend ko. Thank you so much. Mga naman lang na at least nakatulong talaga ako sa'yo. I think hindi ako nakatulong sa'yo. Ginawan pa naman kita ng content. Pinost ko pa naman. Tapos ngayon, same problem ka pa rin. Ano ba naman yan? Akala ko, gising ka na. Tulog ka pa rin pala. O siya. Sige na, Brad. Good luck sa'yo, okay? Gumising ka, magkape ka. Sabihin mo sa sarili mo, bakit ako ganito? Masyado kayo emotionally. This is the problem when women have the leverage in the relationship. How dare you? Or yung allegedly girlfriend mo. Hindi mo nga siya girlfriend, ulitin ko. Hindi mo siya girlfriend kasi ang totoong girlfriend is sa'yo lang nakatuon. They never ever do any stupid things. Kahit maliit na bagay. Yung mag-reply nga sa kanila sa ibang lalaki, big deal yun. Ay, yung ganito. Kasi nire-respeto ko yung boyfriend ko. Di ba? Pag may nanghingi na number niya, ay sorry, I have a boyfriend. Ay girl, sama ka sa amin, gimmick tayo. Ay sorry, hindi ako papayagan ng boyfriend ko. Ganon! Gets mo? Ay gagawin ko to, hindi ako magsusuot ng mga sexy dress kasi or provocative clothes kasi I respect my boyfriend. Ay hindi ako magpo-post ng ganito kasi nire-respeto ko yung mararamdaman niya and I really admire him for leading our relationship. Gets mo ba? Oh my God! Ganon ang relationship, Brad. Hindi yung sasabihin sa'yo, intayin mo ko. Alam mo naman may kalibin akong tomboy eh. On and off nga kami. Aayusin ko. Hindi niya aayusin. At never niya aayusin. How dare you? Kasi nga, gusto niya, andyan ka. Meron siyang free attention and free validation. Ano yan? Parang prodigal son? Tatanggapin pa rin ng tatay kahit na inubos ang ari-arian niya, yung pamana sa kanya. Hindi mo na malaki yan, di ba? So kaya, Brad, please stop being delusional. Okay? So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa buhay ni Sir. Maling-mali ito, maniwala ka sa akin. Magiging mo to, pattern mo to. Kakapanood mo ng K-pop yan. What? ng Korean or maybe ng teleserye ng Pilipino. Lord! Okay, so yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys.